Binuweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi umano niya direktang pinagbantaan si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng palasyo, issue ng pambansang seguridad ang pinag-uusapan sa pagbabanta ng bise kay PBBM. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang naging tugon ng palasyo dito sa defense team ni VP Sara? Ruth, para sa Malacanang, nakakatawa ang argumentong ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi raw pinupunterya sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ang dating House Speaker doon sa pagbabanta ni VP Sara. Sinabi kasi ng kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento nila kahapon na hindi naman malalaman ng Pangulo kung hindi niya pinanood ang video. Sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lihim ang video. Marami raw ang nakapanood nito at hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong mundo. Maituturing daw na grave threats ang isang banta kung alam ito ng taong pinagbantaan. Pero malinaw daw na naka-livestream ang press conference ni VP Sara kaya marami talaga ang nakakapanood nito. Issue raw dito ay national security dahil mismo ang head of state ang pinagbantaan ng Pangulo. Narito ang pahayag ng Malacanang. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Ruth, inalmahan din ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya laban sa kanya. Pero ang sabi ng Malacanang dito, ibig bang sabihin nito naniniwala mismo ang bise na hindi niya pinagbantaan ang Pangulo kahit na marami na ang nakarinig sa kanyang pahayag? Narito ang sinabi ni Jose Castro. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video, ano pa ba ang dapat napatunayan? Mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ruth, sinabi ng Malacanang na walang pinagkaiba ang kaso ni Vice President Sara Duterte doon sa teacher na inaresto nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpo-post nito sa social media na willing siyang magbigay ng 50 million peso sa taong makakapaslang kay FPRRD. Sabi ni Yusek Claire Castro, mas malala pa nga daw yung nangyari dito kay VP Castro dahil meron ng meeting of minds. Ibig sabihin, siya mismo yung umamin na nakipag-usap na siya doon sa assassin. Unlike daw yung teacher nung nakaraang administrasyon, wala naman daw sinasabi na may nakausap na ito o nakontratang assassin. Bruce? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.